Ako po yung nagagalak no, na naimbitahan muli dito po sa ating pong Kapanalig Day para magsamahan po kayo sa pagninilay. Medyo mabigat po itong topic ko po, no? Pagsubok, pananalig sa gitna ng pagsubok sa buhay. Welcome po mag-take down ng notes. Pwede rin pong i-record po o i-screenshot po ang ating pong palabas ngayon. Siyempre po, ito po ay libre, ito po ay salita po ng Diyos at hindi po ito pagmamay-ari ko. Kaya welcome po ang lahat na makibahagi. Okay, sige, ang gawin muna natin. Kung nag-opening prayer tayo, pero parang kailangan pa nating mag-unat-unat ng buto, lalo na po makasama po natin dito, no? Tayo po tayo, yan. Meron po tayo tinatawag na gagawin ngayon tao dito, body prayer. Alam niyo po ba yung body prayer? Kasi tayo ay nananalangin gamit ang ating isip palagi at bibig. Pero ngayon mananalangin tayo gamit ang ating katawan. Meron po tayong 4 basic steps na tuturo sa inyo, no? Una, syempre basic, inhale, exhale. Inhale, exhale. Sa pag-inhale po, ipapasok natin sa ating buhay ang presensya ng Diyos. Pag nag-exhale po tayo, ilalabas sa ating mga negative energies natin. Itong inhale-exhale pong ito ay patuloy natin gagawin habang ginagawa natin yung mga basic steps natin. Una, prayer position. Paano po bang prayer position? Pero lagyan po natin ng konting movement. No? Prayer position is going up, down, wow, yun. Sa pa, going up, down, wow. Yan po, prayer position. Sunod. Number 2, opening the clouds. Paano po ba binubuksan ng mga kaulapan? Ayun, tama po, no? Lagyan natin ng konting movement. Going up. Yan, down. Going ulit, going up. Down. Yun. Next po, flow like a river. Paano po ba na-flow ang river? Ayun. Nabata po, medyo may nakuha po na yung isa. Going up. Down. Yun. Tapos po ng panghuli, paint a rainbow. Paano ba nagpe-paint ng rainbow? Yun. Pero lagyan po natin, isipin nyo po may hawak po kayong bola. Pagsisimula po tayo sa right, going to the left. Kasi po, sa right, sumisikat ang araw, di ba? Going right, to the left. Ikot po tayo, going right, left. Alam niyo po, ang gagawin po natin, mabubuo po natin ang panalangin Our Father. Dahil sa ating panalangin ngayon. Kaya, tatahimik tayo sandali, pwede tayo po makitang mata. Isipin niyo lang po, syempre, katabi po ninyo, baka matamaan kapag pero meron po tayong movement, at ating alalahanin na si Kristo ay kasama natin sa araw-araw na ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tuloy-tuloy lang po natin. Inhale. Habang exhale. So, tuloy-tuloy lang po habang pinapapasok natin ang Espiritu ng Panginoon at nilalabas natin ang mga negatibong bagay sa ating buhay. Makapanalig natin sa TV at sa internet. Pwede rin pong samahan. Pati sa radyo. Inhale. Exhale. Tuloy-tuloy po tayo. Una ang gagawin po natin, opening the clouds. Dahan-dahan. Going up. And down. Going up. And down. Last one. Going up. And down. Next, I flow like a river. Going up and down. Going up and down. Going up and down. Next po, paint a rainbow. Going up and down. Going up and down. Going up and down. Last, prayer position. Going up and down. One more. Up and down. Last one, up and down. Ngayon,
ngayon ay magdarasal tayo ng Ama namin. Tatahimik lang tayo, hayaan natin yung pagkilos ng ating body prayer, Ama na naig. Unahin po muna natin ay opening the clouds. Going up. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Last na opening the clouds. Apa sa amin, ang kaharian. Flow like a river. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Paint a rainbow. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Prayer position para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, last one, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan! Diba, nakapagdasal ka na, nakapag-exercise ka pa. Sige po, maupo na tayo. Para pinagpawisan ako ng konti doon po, no? Okay. Mga kapatid, mga panalig, mga kapemates, ang ating pong pagninilay ngayon po ay tungkol po sa panalangin at pananalig sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. May Biblia po ba kayong dala? Kung wala kayong Biblia, okay lang. Dala ko po at gagamitin natin translation. Ito, nakikita niyo po ito. Ginagamit ko po kahit po sa ating mga reflection po dito sa Veritas. Ang Bible Pinoy Version. Ito po ay isa sa mga makabagong translation po ng Bible. Ito po ay hindi para palitan po yung ginagamit natin sa misa, ha? Hindi po. Ito po ay para mas mapag-aralan natin ang salita ng Diyos ng mabuti. At ito po, kung pakikinggan natin ng konti, para medyo taglish. Kasi po ginagamit yung pang-araw-araw na kwentuhan na salita natin para mas maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Ngayon po, para po sa ating pagninilay, babasahin po natin ay mula po sa sulat ni James, chapter 1, verse 2 to 6. Ulitin ko po. James, chapter 1, verse 2 to 6. Tatahimik lang po tayo sandali, manatili po tayo nakaupo at makikinig tayo sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni James. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kasi alam nyo na pag tinetest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kumpleto, at walang kahit anong kulang. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ito, shoutout muna tayo sa mga kapanalig natin, no? O, shoutout muna sa mga nagpe-Facebook Live, pwede rin po kayo bumati, no? Shoutout po, Warren Gumangan, yan, kapinalig din to eh. Mariette Bonores, Carol Bernardo, hello po. Emerit Versides, si Tita Emmy to. Stella Hermano, Pepe Dingal, Rosemary Espinas, good morning po. Mag-comment lang po sa mga gustong magpa-shout out. Anyway, mga kapatid, pag nilayan natin ang katanungang ito, ano po ba ang pinakamatinding pagsubok na inyong pinagdaanan sa buhay? Siguro may kanya-kanya tayong sagot. Ilan sa mga pagsubok na karaniwang pinagdadaanan natin, pangalanan po natin. Una, sakit. Halos lahat po tayo nagkakasakit. Marami po ang nagsasabi na tapos man na ang COVID-19 pandemic, pero parang ang dami pong nagkakasakit pa rin. Parang humina yung ating resistensya. Parang maraming nagkaroon ng naglabasan ng sulputang sakit
Dahil nga po hindi po tayo nakakapunta sa ospital. Hindi tayo nakakapag-check up. Paano pa po ako? Aaminin po ko sa inyo, mga kapanalig, no? Takot po ako sa doktor. Naku, si doktora, nakita ko kanina, no? Sabi ko, naku, doktora, wag mo akong habulin, no? Takot po ako sa doktor. Wala po akong maintenance at 40 years old. Alam niyo po ang sikreto ng walang maintenance at 40 years old? Huwag kang magpa-check up. Joke lang! Huwag tularan, ha? Huwag tularan. Naku, magagalit mga doktor natin. Pero yun po, takot tayo magkasakit. May nakasabay po ko sa jeep. Ang sabi niya, ang hirap magkasakit kasi hindi ka na nakapasok, hindi ka nakasahod, kailangan mo pang magbayad. Kailangan mo pang magkaroon ng pampaospital. Wala ka na kinita, gumastos ka pa. Illness. Pangalawa, aksidente. Lahat po tayo nakakaranas ng aksidente. At alam niyo po, ang aksidente po, mayroong yung maiiwasan, mayroong yung hindi maiiwasan. Minsan po nakakatakot kasi todo ingat tayo sa daan, tapos ano mangyayari? Tayo ma-aksidente. Minsan po wala sa pag-iingat eh. Nasa ating kapwa din. Pero kapag nagka-aksidente na magdudulot po ng pangmatagalang injury, no? O kapansanan, malaking dagok, malaking pagsubok. Pangatlo, lahat tayo makarelate dito, financial difficulties, no? Lahat, no? Alam niyo po kanina umaga, bago pumunta dito, meron po kaming Mass for the Sick sa aming parokya po sa San Antonio de Padua Parish. Alam niyo po, sabi ko po, yung misa para sa may sakit na yon ay hindi lamang para sa may sakit sa katawan. Kahit po yung may sakit sa kalooban. Sabi nga po, pagtapos ng mental health, ng COVID-19 health crisis, mental health crisis naman. Maraming mga kapanalig natin ang hihina ang kalooban. Pero may pangatlo pong health crisis din. Yung bulsa, yung sakit sa bulsa. Lahat tayo nakakaranas ng sakit sa bulsa. Kaya sabi ko po, ang sakit mo man ay sakit sa katawan, sakit sa kalooban o sakit sa bulsa, welcome ka sa ating Mass for the Sick every first Saturday of the month in honor of Our Lady Health of the Sick sa aking pong parokya. May isa pa, pang-apat. Loss of a loved one. Ito po, marami pong bumabati sa akin at nagtatanong, no, Father, paano na ang kape at kampay? Ito po, aaminin ko po sa inyo. Nung nawala po si Father Jeff 3 weeks ago, honestly, napaka-devastated ko po na ang una kong tanong, paano na? Actually, hindi lang po paano na yung show, pero paano na lang po ako bilang tao, bilang pari. Si Father Jeff po, sa kalaman ninyo, no, na naging viral po siya. Si Father Jeff Manlapig, kapwa pari ko po sa Diocese of Parañaque, co-creator at co-host ko po sa Kape at Kampay. Isa po yung nagsimula po kami bilang isang vlog na naging podcast ng pandemic, tapos naging TV show po sa TV Maria. 23 years ko po siyang kasama. That's more than half my life. I'm 40 years old po. 23 years. As sa 23 years na yun, mula kuya ko po siya sa seminaryo hanggang naging pare, kasama po siya sa mga nag-vest po sa akin, nag-bihis po sa akin, ako po ay bagong ordain. Sabi ko, paano na lang ang buhay kung wala na siya at nandito na nga tayo? Alam niyo po, ang hirap kasi, aaminin ko po sa inyo, isa po ako sa mga unang taong nandun sa ospital. Nakita ko po siyang, yung kanyang kalagayan. Ako rin po yung isa sa mga unang tao na kinausap ng doktor para sabihin kung ano yung tunay niyang lagay. Ako rin po yung kailangan magsabi sa pamilya na wala na si Father Jeff. Ako rin po yung kailangan mag-communicate sa diocese. Kasi ako po yung unang dumating eh. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay. At alam niyo po, krisis ito. Meron nga po ako iba makakilala, hindi naman nila kamag-anak o kaibigan si Father Jeff. Devastated na devastated po hanggang ngayon. Paano pa po yung kanyang mga kapatid? Paano pa po si Mamu ang kanyang nanay? Mahirap mawalan
ng mahal sa buhay, isang malaking dagok, isang malaking pagsubok. Isa pa, relationship problems. Naku po, baka may mga kapanalig dito na mag-share ng mga relationship problem nila, no? Hindi po ako si Dr. Lab, hindi po ako si Joe Damango, no? Pero alam niyo po, bilang pare, minsan nakakatawa, maraming lumalapit sa amin at nagsasabi, Father, ano pong gagawin ko po sa mister ko? Father, ano pong gagawin ko sa misis ko? Father, ano pong gagawin ko sa kasintahan ko? Father, paano po ba magka-love life? Parang mali po ata kayo na pinagtanungan. Kasi ako po'y pare. Pero alam niyo po, normal siguro sa amin na natatanong. At alam niyo po, isa rin pong natutunan ko po sa buhay, mahalaga pala yung lumabas po ako ng seminaryo ng 2 times. Twice po ako lumabas sa seminaryo. Pumasok po sa seminaryo 12 years old. Opo, nagpahinga po ako sa seminaryo after college, 1 year. Tapos in between theology po, lumabas po ulit ako 3 years. Alam niyo po, kung di po ako nagkaroon ng mga relasyon, hindi ko po masasagot yung mga katanungan. Father, anong gagawin ko pag nagtampo? Siyempre, karelasyon naman din po tayo, nasa labas po tayo, no? Di naman po tayo pangit, no? Pero yun po kumbaga may maisasagot. Pero maraming mga tao, lalo sa panahon ngayon, naghahanap ng pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na panlabas lang o pansamantala. Pero yung pag-ibig na talagang pangmatagalan, panghabang buhay. Panghuli, na pagsubok na pinagdadaanan natin, tinatawag natin persecution. Ano po yung persecution? Minsan inaapi at inuusig tayo dahil sa ating pananampalataya. And for sure, nakaranas mo tayo nito. May mga tao nagtatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Bakit kayo sumasamba sa rebulto? No? Yung pari na yan, talaga bang tao lang din naman yan, di ba? Maraming mga katanungan. Yang misa bang yan, totoo ba talaga na yung ostya ay nagiging katawan ni Kristo? Yung alak ay nagiging dugo ni Kristo? Paano? Tinapay at alak pa rin naman yan pagtapos na salan. At minsan, napapahamak po tayo. Minsan nawawalan po tayo ng friends. Nawalan na po ba kayo ng friend dahil sa inyo pananampalataya? Sa tingin ko po, kapag ito po yung nangyari, ibig sabihin talagang malaking pagsubok ang ating pinagdadaanan. Alam niyo po ba na salitang pagsubok? Ano bang English ng pagsubok? Trials. May isa pa pong English term sa pagsubok. Alam po mo, no? Challenges, meron po. Meron pa isa pa. Testing. Yes, testing. Tuwing kailan tayo nagte-testing? Pag bumibili ka ng appliances, ite-testing mo muna. Ano pa? Kapag ikaw ay may food taste, testing muna, di ba? Yung mga ikakasal, pati yung ano. Tuwing kailan pa tayo nagte-testing? Yung pabango. Di ba? Ini-spray dito, naamoy mo kung ano yung mas mabango. Testing. Pagsubok. Sinusubukan mo muna. May chine-check ka. Sa salitang Griego, ang salitang trial po is decay. Ibig sabihin ng decay, something that breaks the pattern of comfort and peace. Merong kapayapaan, merong comfort, pero may babasag. Bakit kailangan basagin? Kailangan subukan kung ito ay matibay. Hindi ba ganito rin pong ginagawa natin? Ite-testing natin, okay ba ang quality? Maganda ba ang produktong ito? Di kalidad ba? Kailangang subukan. At yan po ang diwa ng testing o pagsubok. May kailangang suriin. Kaya po maganda yung topic natin, no? Ano bang klaseng pananalig ang kailangan natin sa panahon ng trial at testing? Siguro tanong natin, bakit ba may trial pa? Bakit ba may testing pa? Hindi ba pwedeng masaya na lang ang buhay? Hindi ba pwedeng wala na lang pagsubok? Hindi ba pwedeng chill-chill na lang tayo? Ay, hindi po pwede. Tama si Ate Kino. Hindi po pwede. Bakit? Merong 3 dahilan. At ito po ay galing sa banal na kasulatan. Number 1, why do we have trials? To test the genuineness of faith. Para subukan kung gaano katotoo ang ating pananalig at pananampalataya. Ayon po
sa first letter of Peter, chapter 1, verse 17. Yan, lumipad kasi yung kaya hindi ko na mahahanapin ko tuloy ulit. Teka lang po ha. 1 Peter, ayun. 1 Peter, chapter 1, verse 17. 1 Peter, chapter 1, verse 7. Babasahin ko po yung galing sa Pinoy version, no? Kailangan yan para mapatunayan kung kaano katotoo ang faith nyo. Yung gold, kahit nasisira, kailangang idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith nyo. Kaya kailangang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kalulhatian at karangalan pag nireveal na si Jesus Christ. Ito raw po ang kwento kasi ng ginto. Ang gold po kasi, kailangan dumaan sa apoy. Bakit? Kasi po, para maging pure. Minsan po kasi ang ginto po kasi tunay ay parang liquido po, malambot. Ngayon, syempre nahaluan po ng iba't ibang mga elemento. Kaya kailangan dumaan sa apoy. Siguro nga minsan po tayo kailangan nating dumaan sa apoy. Ako po halatang dumaan sa apoy kaya tostado po ang kulay ko, no? Pero ganun po talaga. Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang dami pong fake. No? Ang mga bagay po ngayon nape-fake na. Sapatos, damit, ay minsan po kahit po tao, nagiging fake na rin. No, minsan po, nung ako po yung bata-bata pa, may nabili po akong sapatos, sabihin ko lang yung brand Jordan, no? Saan ko po nabili? Sa Cartimar. Yung original po ngayon po, mga presyo niya, 10,000 mahigit. Nabili ko po, alam mo magkano? 800. Nagkaroon ako ng pagkakataon pumunta sa States, no? 2005. Suot-suot ko yung sapatos na yun. Nakatingin sa akin lahat ng mga Amerikano. No? Akala nila, totoo. Sa loob-loob ko, 800 pesos lang yan sa Cartimar. Isang araw, pumasok po sa tindahan po na ang original na mga sapatos. Alam niyo po, may lumapit po sa akin yung tindero. Sabi sa akin, "Bro, you're wearing counterfeits." Ha? Kung ba sasabi niya, peke daw yung suot ko. Sabi ko, paano niyo po nalaman peke? Sabi niya, papakita ko sa yung original. Kinumpara face to face, side by side. Sabi ko, hala, nabisto yung aking sapatos, peke. Ganun din po. Kailangan may pagsusuri, kailangan may pagsubok para malaman. Ang peke, real talk lang, mumurahin. Pero ang totoo, mamahalin. Isa pa, real talk lang din. Ang peke, hindi mo kita, kung makikita mo sa detalye. Kung titignan mo na malapitan. Kung hindi mo titignan na malapitan, hindi mo makikita kung totoo o peke. Panghuli, ang peke, may kulang palagi. Pero ang totoo, kumpleto. Number 1, to test the genuineness of faith. Number 2, why do we have trials? To remember that they are nothing compared to the glory that God will be revealed, to the glory that will be revealed to us. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 18, isa sa mga paborito ko po itong kasabihan, no? Romans 8:18. Basahin ko po yung galing dito sa ating Pinoy version. Para sa akin, hindi pwedeng i-compare ang paghihirap na nararanasan natin ngayon sa karangalan na ipapakita sa atin. Yung hirap na pinagdadanasan natin, wala yan sa kadakilaang naghihintay. Di ba meron yung kasabihan, no pain, no guts, diba? Meron pa isa no cross, no crown. Ganda, no? No pain, no gain. No guts, no glory. No cross, no crown. Ang mga atleta, kailangan po nilang mag-practice at mag-training. Pero po, pag nandun na sila sa mismong laban, sandali na lang yan. Si Usain Bolt po, kilala natin siya bilang yung isa sa mga pinakamabilis na tumatakbo, runner sa buong mundo, no? Ang tinakbo lang po niya ng cumulative sa kanyang Olympic journey is 2 minutes and a few seconds. Wala pang 3 minutes. Ilang gold medal na napanalunan niya? Sabi daw po 7 gold medals. Pero ilang taon siya nag-training?
Sabi daw po, ang training daw po niya, lumagpas pa po ng 6 or 7 years. 6, 7 years, itatakbo mo 2 minutes lang. Hindi ba ginagawa din natin to kapag tayo nasa school? Pag meron tayo, for example, mga play, mga drama, ang tagal-tagal natin mag-rehearsal, tapos sandali lang yung performance. Yung kanta na naririnig natin, ang tagal po bago i-compose yan. Mapapakinggan natin 3 minuto lang. Yung pagsubok, yung hirap, wala yan sa kadakilaan na ating mararanasan. Pangatlo at panghuli, why do we have trials? To comfort others in the future. Para bigyan natin ng ginhawa ang iba sa kinabukasan. Babasahin ko po, galing naman po sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Ito sabi sa Pinoy version. Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon natin na si Jesus Christ. Maway siyang Tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Tinutulungan niya kami sa lahat ng paghihirap namin. Para kung paano niya kami tinulungan, matutulungan din namin yung may iba't ibang problema. Kaya tayo lumalagpas sa pagsubok ng buhay para tayo din po tutulong sa may mga pagsubok din na pinagdadaanan. Ang pagsubok at ang paglagpas natin dito, hindi lang sa sarili. Pero para po, kung meron tayong kaibigan, kakilala na malapit sa ating puso, at sila naman ang dumadaan sa pagsubok, tayo naman ang tutulong. Kasi puro tayo may pagsubok, hindi naman tayo mag-isang dumaan lang dito, di ba? May mga tumulong din sa atin. Isa po sa mga sinasabing bagong love language. Alam natin ito, di ba? May mga 5 love languages. Nabanggit ko ito namin ni Ate Jik nung isang programa sa Barangay Simbayanan. Sabi ko po, Ate Jik, merong 6th love language, the newest, prayer. When I pray for you, it means I love you. Pag pinagdarasal mo ang isang tao, ibig sabihin, mahal mo ang taong iyon. At kahit wala tayong magagawa sa problema niya, hindi natin mababayaran yung utang, hindi mababalik sa dati o normal yung kanyang karamdaman, pero pag pinagdasal natin ang taong ito, nakiramay na rin tayo sa kanyang pinagdadaanan. Yan po ang 3 dahilan bakit meron tayong trials. To test the genuineness of faith, to remember that hardship is nothing compared to the glory that we will experience. At pangatlo, to comfort others in the future. Ito, real talk lang. Paano nga ba tinetest ni Lord ang ating faith? Lahat tayo siguro makaka-relate dito. Merong 5 paraan si Lord kung paano niya tinetest ang faith natin. Isa-isa natin. Una, through difficult circumstances. Sa mga paghihirap ng buhay. Dito, tinetesting ni Lord ang ating pananampalataya. Malago na ba? Matibay na ba? Pero, isa din sa nakikita kong paano tinetest ni Lord yung faith natin, kung nagkakaroon na tayo ng kakaibang paningin o pananaw sa mga pagsubok natin. Balik tayo sa kwento kay Father Jeff. Noon po, si Father Jeff ang aking kuya. Ngayon pong iniwan na po ako ni Father Jeff, ang aking po napagtanto, ako na po ang kuya. May mga bagong sibol na mga magpapari po na tumitingala sa amin dalawa. Pero ngayon pong wala na siya, ako na po ang tinitingala. At nararamdaman ko po ang responsibilidad na kailangan ko pong gabayan, tulungan sila. Katulad ng paggabay at pagtulong na ginawa sa akin ni Father Jeff, yung pagkup-kup na ginawa sa akin ni Father Jeff nung ako po ay bago pa lang. Aminin ko po, si Father Jeff po, dahil sa kanya, bumalik po ako ng seminaryo. Lumabas na po ako Nasa labas ako, nagtuturo na po sa Xavier School. May kabuhayan na, may pera na, nakakatulong na sa bahay, nakakapag-drive na ng kotse, may girlfriend na rin po. Pero, may kulang Yung po yung karasan, may kulang. At dahil may kulang,
Abay, kung pwede ko lang pong hanapin sa kung saan-saan yung kulang. Pero, sa gabay po ni Father Jeff, yung kulang pa lang yun, nasa pagbabalik sa seminaryo. At siguro ngayon po, na ako na po ang kuya, ako naman po ang magagabay. Oo, nawalan ako ng kaibigan, nawalan ako ng partner sa TV, nawalan ako ng kapwa-pare, nawalan ako ng kapatid. Kung tutusin, siya po yung kuya ko eh. Kasi po, ako po yung kuya sa pamilya, wala akong nakatatandang kapatid. Siya yung kuya ko eh. Nawalan man ako ng kuya, pero ako na ang kuya ngayon. Panibagong pananaw at perspektibo sa mga experiences. Yan yung number 1. Difficult circumstances. Number 2, temptation. Father, ibig sabihin, sa mga tukso ng buhay, sinusubukan tayo ni Lord, ang bad naman niya. Bakit pala tayo tinetempt? Alam niyo po mga kapatid, temptation teaches us to trust in God and rely in His strength. Tinuturuan tayo ng mga tukso na umasa sa Diyos at ang lakas natin ay sa Diyos lamang. Ano po ba ang unang kasalanan? Ano ba ang kasalanan ni Adan at ni Eva? Marami nagsasabi disobedience. Marami nagsasabi pagiging pasaway. Pero natutunan po namin sa aming pag-aaral ng banal na kasulatan, the first sin is not obedience. The first sin is pride. Bakit pride? Ano yung sabi nung ahas? May sinabi ba sa inyong bawal kayong kainin? Ano yung sabi ni Eva? Pwede kami kumain sa lahat, maliban lang doon sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ay bakit kayo pinagbabawalan? Pag kinain niyo ang prutas dyan, mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging Diyos. Your eyes will be opened and you will become gods. Ibig sabihin, magmataas ka. Pwede kang mabuhay na walang Diyos kundi ikaw. At yan ang unang kasalanan, pride. Alam niyo mga kapatid, kapag po pride ang umiral, sinasabi lahat daw po ng kasalanan susunod na eh. Kasi wala na tayong kinikilalang Diyos. At sa temptation, pinapara sa atin, tayo ay nilikha, ang Diyos ang lumikha. God is a creator and we are creatures. At bilang nilikha ng Diyos, huwag tayong mag-Diyos-Diyosan. Maganda po ito, natutunan ko po ito kay Bishop Ambo David. Pag meron na pong isang bagay o salita sa Pilipino na inuulit, hindi daw ito totoo. Bahay-bahayan, hindi mo totoong bahay. Ano pa? Tatay-tatayan o nanay-nanayan, hindi mo totoong nanay. Ano pa? Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Oo nga, ano? Kapag meron tayong Diyos-Diyosan, dun tayo kumakapit. At pinapala sa atin ng Panginoon, huwag tayong mag-Diyos-Diyosan sa buhay natin at sa buhay ng iba. Isa lang ang Diyos. Siya lang ang susundin, siya lang ang mamahalin, siya lang ang paglilingkuran. Amen? Okay, number 3 tayo. True persecution. The Lord tests our faith through persecution. Sa mga pagsubok ng buhay na minsan nga po, sabi ko nga po, may mga haters at bashers tayo para tignan, matibay ka ba? Matibay ka ba? Alam niyo po, isa sa mga bagay na medyo tumatawag po na atensyon sa amin bilang mga parish priest. At ngayon po, nasa media ministry, yung kailangan po ng ating mga kapanalig na mga ganitong programa para po matibay ang pananampalataya. Salamat sa Diyos na, alam niyo po, isa sa mga dulot ng pandemic, nagkaroon po ng social media at ang simbahan po nakapagsalita sa pamamagitan ng social media. Naalala ko noon, sarado ang simbahan. Pero sa Lord ko, hindi. Bukas ang simbahan, nasa kanya-kanyang bahay. Sa kanya-kanyang bahay, nanonood tayo ng online mass noon. Sa kanya-kanyang bahay, nanonood tayo sa Veritas, sa TV. Sa kanya-kanyang bahay, ayan, may mga online, may mga TV shows tayo, sa TV Maria, etc. Kumbaga mga kapatid, may pagsubok Pero, sa pamamagitan ng mga programang ito, tumitibay ang pananampalataya.
Kaya maraming salamat mga kapanalig community natin. No? Palakpakan naman tayo dyan. No? Alam nyo bakit? Kasi po, kung wala po kayo, wala po ito mga programa at palatuntunan natin. At alam nyo po, hindi lang naman po kayo nakikinabang. Ang dami-dami. Ngayon po nakikita ko, 56 na ang nasa Facebook Live natin. O, dumadami pa yan. For sure, yung 56 na, may mga nanonood pa yung mga kasama sa pamilya nila. At syempre, may replay. Ito po yung kagandahan ng social media, no? May replay. Kaya po yung mga gusto manood po ng Kape at Kampay, nag-plug pa, no? Yung mga gusto manood ng Kape at Kampay, may replay po. Hindi po nakangulugan, wala na po si Father Jeff. At alam niyo po, isa din sa kagandahan to, buhay pa rin si Father Jeff kahit na wala na siya sa pamamagitan ng replay. Sa kagandahan ng social media, pinapagtibay tayo at sana tinatanggap natin, kaya po ang hamon sa atin, palagi ko sinasabi to, no? Watch, like, share, and inspire. Pag nagtuwa po kayo sa inyo pinapanood, i-share ninyo, i-like ninyo, pusuan ninyo. At baka po merong iba pang maantig ang puso. Nagugulat nga po ako minsan, no? Pagtapos po nun kay Father Jeff, ang dami po lumalapit sa akin na sabi, nanonood po kami ng Kape at Kampay. Sabi ko, hala, hindi ko nga sila kilala. Pero ang daming lumalapit. Sana po yung mga programa, suportahan natin. Lalo po dito sa Veritas. Para nang sa gayon po, mas matibay, mas may laman ang pagkain. May pagkain ang ating kalooban. Para pag may pagsubok, hindi tayo madaling tumupi. Real talk lang. Minsan po kasi, yung mga kasama natin, mga kapanalig natin na kulang sa pananalig, no? Konting debate lang, konting kumbinsi lang, wala na, lipat na. Kaya dapat matibay. Persecution. Number 4, ito, maniwala kayo sa hindi, true unanswered prayers. Sa mga panalangin hindi sinasagot ng Diyos, sinusubukan tayo. For sure, lahat po tayo nagkaroon ng unanswered prayers. Mga panalangin na hindi sinagot ng Diyos. At madalas ito'y dahilan nagtatampo tayo. Lord, hindi mo sinagot yung panalangin ko. Ayoko na. Lord, dasal ako ng dasal ng ganito. Bakit hindi mo binibigay? Linggo-linggo ako nagsisimba. Patamain mo naman ako sa loto. Nagsaserve ako sa simbahan. Lahat na lang ng uniform, masusuot ko na. MBG, DMI, CWL, apostolado ng pagkain panalangin. No? Di ba? Lahat na lang masusuot ko. Pero Lord, bakit ang dami kong problema sa buhay? Bakit hindi mo sinusagot yung panalangin ko? Gusto ko lang naman gumaling yung aking kapatid na may sakit. Serve ako ng serve, pero di mo siya pinapagaling. My dear friends, unanswered prayers are sometimes opportunities to trust in God's plan. Pag hindi sinagot ng Panginoon yung iyong panalangin, baka may mas maganda siyang ibibigay. Marami po, ako po yung nag-serve din po sa Baclaran Church, no? Maraming lumalapit, nagpapabless, Father, blessan niyo po yung aming gamit, mag-board exam kami. Natutuwa po ako, may mga bumabalik at nagsasabing, thank you po, Father, kasi pumasa kami. Pero may mga bumabalik din po at nagsasabi, Father, hindi po kami pumasa. Pero alam po siya, sabi ko, try ka lang ulit. Baka yung next time, mas kaya mo na, baka kinabahan ka lang ngayon. Next time, try mo. Pero meron din pong lumalapit sa akin, Father, yung pinagdasal ko po, iba yung binigay ni Lord, mas napaganda pa. May ganun eh. Minsan yung hindi binigay ni Lord, yung hinihingi natin, kasi meron siya mas magandang binibigay sa atin. At siguro nga, palagi sinasabi, no, God's plan is always the best. Na-share ko na to, malagi nyo naman nakikita kapag meron po akong appearances, no? 2013 po, ako po ay gumraduate sa seminaryo. Pero hindi po ako na-ordain agad. Naghintay pa po ako ng 1 year and 7 months. Na-ordain po ako December 4, 2014. Magta 10 years na akong deacon this December. May dahilan pala. Noong una nagtatampo ako kay Lord eh.
Lord, anong problema mo? Wala naman akong ginagawa masama. Hindi naman ako nakawala ng pera. Hindi naman ako nandaya ng kapwa. Hindi naman po ako ng babae. Lalo po hindi man na lalaki. Bakit niyo po ako i-delay? Wala naman po akong ginagawa masama, Lord. Napag-alaman ko po, December 2014. Ano nangyari noong January 2015? Naalala ninyo? Dumating si Pope Francis. At ako po ang nag-deacon kay Pope Francis, not just one, but twice. Sa MOA Arena at doon po sa Luneta. As in, nakita niyo po siguro sa picture social media, no? Ito si Pope Francis, ito ako. Talagang nakita niya ako, binlesan po niya ako sa harap. As in, nakita ko po si Pope Francis in the flesh. Kung ako po ay na-ordain earlier, kung ako po ay lumipat ng ibang diocese, syempre may ma-offer din po ako abroad. Kasi graduate na ng seminaryo, konti na lang, papapasahin ka na eh. Kung ako po bumalik po sa ex kong abangers, no? Yung ex ko po nag-aabang lang sa akin lumabas ng seminaryo, no? Pogi, no? Kakainis. Hindi po makapag-serve kay Pope Francis. Mas maganda ang plano ng Diyos. Baka sinusubukan lang tayo. Yung unanswered prayers, tinuturuan tayo magtiwala sa mas malaking plano ng Diyos. Panglima, God tries us, God tests our faith through delayed blessings. Naalala ko po si Monsignor Chito Bernardo, sinabi po niya sa akin, any form of delay is a blessing. Kapag kaya makababaihan nandito, kapag kayo po'y nade-delay, ano ibig sabihin nun? Buntis. Delay, ibig sabihin may blessing na parating. Minsan kailangan mo maghantay eh. Ayaw po kasi natin maghintay kasi po ang paghihintay, ano nangyayari? Akala natin pagsasayang ng oras. Pero po pag tayo naghihintay, actually, wala man tayong gawin pero ang Diyos ang kumikilos. God is working while we are waiting. At mga kapatid, makikita natin to sa ilang halimbawa sa Bible. No? Pero balikan muna natin. 5 yan ha, how does God test our faith? Number 1, through difficulties. Number 2, temptation. Number 3, persecution. Number 4, unanswered prayers. At number 5, delayed blessings. Alam nyo, may 3 tayong example ng mga tao sa Biblia na dumaan sa mga pagsubok. Pero maganda tingnan natin paano nila hinandle yung pagsubok. Number 1, favorite ng lahat, si Job. Alam na natin ang kwento ni Job, mga kapanalig. Si Job, nasa kanya na ang lahat. May misis, may pamilya, may kayamanan, naubos lahat. Anong sabi ng mga kaibigan ni Job sa kanya? Isumpa mo ang Diyos. Wala kang ginagawang masama. Isumpa mo ang Diyos. Pero sabi ni Job, no, hindi ko isusumpa ang Diyos. Kung anong binigay ng Diyos, kanyang binawi, salamat sa Diyos. Anong ending ng kwento? Lahat ng nawala sa kanya binalik. Pagsubok. Pagtingin. Matibay na ba si Job? Sa kanyang pagtitiwala, sa kabutihan, at katapatan ng Diyos. Pangalawa, si Abraham. Klase example. Ang tagal-tagal niya nagantay na anak. 75 years old, binigay yung pangako ng kanyang anak. Pero, binigay ba agad? Hindi. Naghintay pa ng 25 years. 100 years old na ng anak. 100 years old? Manganganak ka ba ng 100 years old, di ba? Pero, ano nangyari? Noong una si Abraham kasi, kung anong trip niyang gagawin niya. Dahil hindi na po siya makapagantay na magkaroon ng anak, ano sabi niya? Nagkasundo sila ng kanyang misis na yung katulong ng misis ang ibibigay para si Abraham ay magkaroon ng anak. Yung anak na yun ay si Ishmael. Di ba? Tapos, hindi yun ang plano ng Diyos. Sabi niya, hindi yan ang plano ko. Magkakaroon ka na anak mismo sa iyong anak na si Sarah. At ano nangyari? Nagantay. Tapos, magantay-antay ka, lumaki. Anong sasabihin sa'yo ni Lord? I-offer mo sa akin.
Alam nyo, hindi lang po ito tungkol sa sinasabing blind obedience eh. Marami kasi nagsasabi blind obedience yung ginawa ni Abraham. Pero kung alamin natin yung kwento ni Abraham, nung una kasi wala siyang tiwala eh. Gumagawa siya ng paraan, gumagawa siya ng diskarte para yung gusto niya yung matupad. Ganun din po tayo. Ang galing natin gumawa ng diskarte pag gusto natin ang dapat matupad. Pero natutunan ni Abraham, magtiwala sa Diyos. Kung anong binigay ng Diyos, kahit may sakripisyo pang kailangan, handa niyang ibigay. Dahil sa huli, ito'y nanggaling sa Diyos at babalik sa Diyos. Lahat naman tayo ganun, di ba? Nanggaling tayo lahat sa Diyos at babalik tayong lahat sa Diyos. Pangatlo na example, hindi na si Job, hindi na si Abraham, kundi si Simon Peter. Si San Pedro, sinelebrate natin yung kanyang kapistahan a few weeks ago, no? Alam niyo si San Pedro, sa dinami-dami na pwedeng gawing leader, bakit si San Pedro? Tingnan niyo ang ugali niya. Ang ugali po niya impulsive. Alam niyo po impulsive? Maganda yung salitang Tagalog eh. Banat ng banat. Banat ng banat, sundot na sundot, di nag-iisip. Kaya palagi napapagalitan ni Lord. Pero ano nakita natin? Pwede naman kumuha si Lord ng iba. Pero nung meron kay Pedro, may nakita ang Diyos eh. Si Pedro yung nag-confess ng faith. Ikaw ang Kristo. You are the Christ, the Son of the living God. At ano sabi ni Jesus? Hindi yan sinabi ng kung sinong tao, yan ay nanggaling sa Diyos. At alam natin ang ending ng kwento ni Pedro. He denied Jesus not once, not twice, but 3 times. Pag tumilaw ka manok ng 2 beses, makatlo mo kong itinatwa. Nagtago nung si Jesus ay naghirap. Nung si Jesus ay muling nabuhay, nasaan sila? Nagtatago. Pero pinatawad. Binigyan ng paanyaya, mahal mo ba ako, Simon Pedro? At magandang ending ng kwento niya eh. Sabi daw po, si Simon Pedro, kasi nagkaroon ng pag-uusig sa simbahan, paalis siya ngayon, lalayas na siya ng Jerusalem, tatakas na siya. Alam niyo po, nakasalubong daw niya si Jesus, may daladalang krus. At ang sabi, Lord, saan ka pupunta? Anong sabi ni Simon Pedro? Sabi ni Lord, babalik ko ng Jerusalem, pare pa ako ulit. Sabi ni Simon Pedro, hindi. Hindi ko na gagawin yung nangyari noon. Ako na po ang babalik. Ako na po ang ipapako sa krus. At pinako sa krus, upside down. Pwedeng magbago ang tao? Ang sento natin ngayon, si Santa Maria Goretti, hindi ko alam kung nakapagsimba na po kayo, si Santa Maria Goretti, ang ganda po ng kwento sa Santa Maria Goretti kasi yung taong nagtangka sa kanyang puri at buhay, si Alessandro, ay kanyang pinatawad. 12 years old, namatay si Santa Maria Goretti, 14 na saksak. Dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang puri kay Alessandro. Dahil para sa kanya, ang kanyang buong buhay ay para sa Diyos. Anong nangyari? Nung siya ay mamamatay na, napatawad pa niya si Alessandro. Nung si Alessandro po, syempre eventually nakulong, dumaan sa pagsubok din. Noong 1950 po, sinasabi daw po, the biggest canonization crowd in history kay Santa Maria Goretti. Andun si Alessandro. Siyang tumanggap ng pagpapatawad, siyang nagsisi, siyang nagbago. Pwedeng magbago ang tao eh. Pwedeng magbago. Habang may buhay, may pag-asa. At yan, 3 halimbawa ng pagsubok. Kaya malapit na tayo matapos. Gutom na po kayo? Shoutout muna tayo. Kanina umabot tayo na 76 viewers, no? Maraming salamat po sa ating mga nag-comment. Mamaya sasagutin natin yung mga komento po ninyo. Ayan. Anyway, balik tayo. Now, last 2 topics na po tayo. Yan. Una, next ating topic, how do trials help us? Paano ba tayo tinutulungan ng mga pagsubok? 5 bagay po. First, trials strengthen our faith. Pinapalakas ng pagsubok ang ating pananampalataya.
At nararapat lamang na mas maging matibay tayo. Meron po nabasa sa Facebook, no? Be better, not bitter. Kasi minsan po sa pagsubok ng buhay, hindi po tayo nagiging better. Tayo po nagiging bitter. Ay or ilang yan, mamili tayo mga kapanalig. Maging mas mabuti o mapait. Paborito namin kasabihan ni Father Jeff, tandaan, ang ampalaya ay ginugulay at hindi inuugali. Tama po? Di ba? Katulad din po ng patola. Ang patola ay ginugulay at ginigisa at hindi inuugali. Ano po yung patola? Yung patol ng patol? No, po. Mga kapatid, mga kapanalig, ang pagsubok pinalalakas. It should make us better and not bitter. Pangalawa, trials deepen our prayer lives. Ano ba ang normal natin reaksyon pag may pagsubok? Sana ang unang reaksyon, manalangin. Sana ang unang reaksyon, magdasal. Ang mga pagsubok, dapat tinuturuan tayong lumapit sa kung sino man ang tunay na makakatulong sa atin. Oo, common sense dictates. Parang yung gospel natin last Sunday. Naalala niyo yung gospel natin last Sunday? Yung paghihilom ni nung anak ni Jairus sa dalagita, pati yung babaeng dinurugo ng 12 years. Di ba? Pwede naman sila lumapit sa iba. Pero kanino sila lumapit? Kay Jesus. Kasi alam nila si Jesus lamang ang makapagbigay ng solusyon sa kanilang suliranin. At sana po pag may pagsubok ang ating unang reaksyon, ay hindi marites yung mga nagdudulot sa atin ng hirap. Ang unang reaksyon natin pag meron tayong pagsubok, hindi yung tumakas tayo, magpakalango ka, o ano mang gawin mong hindi maganda. Sana una natin reaksyon pag may pagsubok, pumunta sa simbahan o pumunta sa isang tabi at magdasal. Trials deepen our prayer lives. Pangatlo, trials increase our gratitude. Ang pagsubok, tinuturuan tayong magpasalamat. Bakit? Sa pagsubok natin nakikita at nakikilala kung sino ang tunay nating kaibigan. Ang dami-dami nating friends. Sino pong friend nyo sa Facebook? Ako, 4,000. Diyos ko, 4,000. No, yung aking page. Like nyo rin po pala yung aking page, no? Father Kevin Crisostomo. Ayan. Like my page on Facebook, Father Kevin Crisostomo. Na-plug ko pa, no? Yung aking followers po, 16,000 followers. Pero alam nyo po, sa pagsubok, dito makikita kung sino talaga yung nandyan yung tunay na kaibigan. Dito makikita kung sino yung tunay na nagmamahal sa inyo. At dito nyo matututunan magpasalamat sa mga taong hindi bumibitiw. Di ba? Di ba awitin yun? Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Di ba ito makaka-copyright ito, no? That's what friends are for. Tama na, baka umulan. Pero di ba, in good times and bad times, trials increase our gratitude. Number 4, trials equip us to comfort others. Sabi ko nga po, ang pagsubok, tinuturuan tayo na pag tayong dinamayan, marunong tayo makiramay sa iba. Pag sila naman ang nasa pagsubok, nandun din sana tayo. Panguli, trials help us to become more like Jesus. Mas nagiging kamuka, kahawig tayo ni Jesus. Kasi si Jesus dumaan din sa pagsubok at trials. Trials make us more like Jesus. Ulitin ko to, 5 ulit ha. 5 things. How do trials help us? Number 1, trials strengthen our faith. Number 2, trials deepen our prayer lives. Number 3, trials increase our gratitude. Number 4, trials equip us to comfort others. At number 5, trials make us more like Jesus. Kaya sa pagwawakas, sa panghuli, tama-tama, sakto, 1 hour ang ating talk.
Paano ba natin i-develop ang faith natin kapag may trials? Ilang mga paalala sa pagwawakas. Number 1, remember, our difficulties won't last. Ang hirap, hindi yan panghabang buhay. Ang bagyo dadaan at lilipas. Walang permanenteng problema. Lahat ng problema, matatapos din yan. Na-share ko to sa isang barangay simbayanan natin. I think it was just last Tuesday. May nakita po kong sticker sa bumper ng sasakyan. Don't tell God you have a big problem. Tell your problem you have a big God. Huwag mo sabihin sa problema sa Diyos, laki ng problema ko, Lord. Sabi mo sa problema mo, mas malaki ang Diyos ko. Amen. Alam ni Lord ang ending. At ang ending palaging happy. Ang Diyos gusto maging masaya tayo. Hindi pagsubok ang ending. Malalagpasan. At lalagpasan natin ang pagsubok kung meron tayong pananalig. Number 2, remember, God is doing something in our trials. May ginagawa ang Diyos sa pagsubok na ating pinagdaraanan. Pwedeng gamitin ng Diyos ang ating mga pagsubok para turuan tayo maging mapagpasensya. Pwedeng gamitin ng Diyos ang ating mga pagsubok upang pagtibayin tayo. Pwedeng gamitin ng Diyos sa pagsubok upang maging malakas tayo. Ang Diyos magaling, matalino. Kahit namang hindi kaaya-aya, pwede niyang gamitin para may mabuting lumabas. Yan yung number 2. God is doing something in our trials. Number 3, trials equals endurance equals maturity. Pag nalagpasan mo pagsubok, magiging matibay ka. At kapag matibay ka, ibig sabihin, may paglago. Trials make us mature. We should not crumble in the face of trials. Ang isang Kristiyano, bumalago. Better? Hindi? Peter. Ayan, ang ganda yung bago nyo matutunan yan, ha. Number 4, getting irritated will not help. Minsan kasi pag may mga problema tayo, bilis-bilis natin mairita. Ayoko na! Ay, share ko po sa inyo, mga taga San Antonio de Padua, shoutout sa inyo. Pati po sa St. Joseph Tambo sa akin, dating parokya. Pag minsan po, alam niyo po, pag ang dami-dami kong misa, alam niyo po kasi, ang dami-dami ko pong misa. Kasi ako po, tawag po sa akin, hindi po parish priest, kundi pawis priest. No? Dami misa po pag linggo 5. Pero sabi po ng iba, mas marami pa raw po yung misa nila. Minsan nagwawalo, ganun. 5 daw, chicken lang daw yun. Pero pag nababalita ko po iba po mga pare, ang misa lang 2, 1, sarap buhay, sana all, di ba? Misa ko po 5, misa po pagtaas ang linggo sakit-sakit po ng balakang ko, gusto ko na mahiga, no? Akala ko misa ko, comatose na, ayoko na, hindi ko na kaya. Reklamo ko, Lord, ayoko na! Mag-aasawa na ako! Siyempre hindi. Kaya ko pa naman matulog mag-isa. Pero alam niyo po, ang nakinatutunan dito, no? Hindi po makakatulong pag tayo ay irritable sa harap ng pagsubok. We are being taught to hope and to trust. Ito na, acronym tayo. Favorite ni Father Kevin, acronym. Ano ibig sabihin ng hope? H-O-P-E. H-O-P-E. Madaling tandaan. H-O-P-E. Happy opportunities presented every day. Ang taong may hope, araw-araw, meron sayang nakikita. Happy opportunity presented every day. Isa pa ibig sabihin ng hope. Favorite ko to. Hold on, pain ends. Kapit lang, matatapos din ang iyong pinagdaraanan. Hold on, pain ends. Hope din yan, H-O-P-E. Isa pa ang hope. H-O-P-E. Help open people's eyes. Ang taong may pag-asa, tinuturuan buksan ang mata ng kapwa.
tinuturuan tayo mag-hope, buksan ang iyong mata. There is more to life than this. Tinuturuan din tayo ng trust. T-R-U-S-T. Yung trust na ito, humili ko po ito last Sunday, share ko na lang. Letter T. Turn over to God your concerns. Sabi ko nga po, ang unang lalapitan pag may pagsubok, hindi si Ginebra San Miguel. Ang unang nilalapitan pag may pagsubok, si Lord. Turn over your concerns to God. Letter R, remember God's presence. Ang Diyos nandyan sa mabuti at sa hindi mabuti. At lalo pang ang nandyan sa hindi mabuti. Di ba yung kwento ng footprints in the sand? Ang humahakbang ang Diyos na siyang pumapasan sa atin. Letter U, understand God's timing. Ang oras at panahon ng Diyos, palaging perfect. God is never late. God is never too early. He is always on time. Pag hindi pa panahon, huwag magtampo. Di ba kanta yun? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Tama na, naging video okay na natin kamanaligar. Sige po. Letter S, seek God's will all the time. Ang kalooban ng Diyos. Bakit ba tayo nagdadasal? Sometimes we think we pray so that what we want, God will give. Pero niyo po, hindi ganun eh. We pray, understand, seek God's will all the time. Seek God's will all the time. Bakit tayo nagdadasal? Hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para ang puso natin matutong makinig sa kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. We pray not to change God's mind, but for our hearts to change, so that our hearts can be aligned to God's will. Amen! Oh, last na, letter T, ng trust. Thank God no matter what. Magpasalamat sa Diyos palagi. Ang taong may tiwala, marunong magpasalamat. Ang tao walang tiwala, walang pasasalamat. Pero ang taong may tiwala, marunong magpasalamat kahit anong mangyari. Getting irritated will not help. Learn to hope and trust. Naku, nag-overtime na ako. Number 5 at panghuli, pang parting shot natin, number 5. Remember, my dear friends, trials, in every trial, there is a reward. Sa bawat pagsubok, ay may pabuya. Ganda na, pabawat pagsubok ay may pabuya. At ito po yung nais ko pong i-ending, no, mula po sa letter, sa sulat ni James, chapter 1, verse 12. Muli, galing po muli sa ating Pinoy version ng Bible, at hayaan niyo pong basahin ko po bilang pagwawakas. Ibe-bless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok, kasi pag nalampasan niya yon, tatanggap siya ng reward. Yung buhay na pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano yun? Developing faith during trials. Number 1, remember, difficulties won't last. God is doing something. Number 2, God is doing something in our trials. Number 3, trials equals endurance equals maturity. Number 4, getting irritated will not help. Learn to hope and trust. Ay, sabihin na hope, H-O-P-E, happy, opportunities presented every day, hold on, pain ends, and help open people's eyes. And learn to trust. T, turn over to God your concerns. R, remember God's presence. U, understand God's timing. S, seek God's will all the time. At letter T, thank God no matter what. At panguli, remember, trials will be rewarded. Trials will be rewarded. Ang pagsubok, merong pabuya. Yan po ang kahulugan, mga kapatid, ng ating tema, at sana po sa ating pagninilay ngayon, hindi lang po tayo tumawa ng tumawa,
meron tayong babaunin at bibitbitin. Pananalig sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, maraming salamat, Father Kevin. So, bago umalis si Father, no? So, sino po ang gustong mag-share about po dun sa topic ni Father? Meron po ba? O magtatawag ako? Meron po tayong, recitation. Sino po ang gustong mag-share about po dun sa topic ni Father? Sino nakaka-relate? May nakikita ako, feeling ko sa to eh. Bakit hindi natin simulan kay Tita Yet? Yan, paabot ako ng mic. Father, maraming salamat po. Pinagtitibay niyo po kami lalo sa pananampalataya. Kasi ako po, 7 times na opera. Pagsubok pong marami. Pero ang ginawa ko po, kuma-faith po ako kay Lord. Yes po. Hindi po ako nagtanong kung bakit. Hindi ko rin po nagdarasal po ako sa oras niya. Hindi ko po hinahayaan na mawala yung pag-asa sa mga dinadaanan ko. Ang lagi ko pong sinasabi, lahat ay sa tamang oras. Hindi ko po pinipilit si Lord. At sa awa po ng Diyos, lahat po ay aking napapagtagumpayan. Ano man po yung dumating, yung pag-asa po at tiwala, sa Kanya ko lahat kinukuha. Hindi po ako nanghihina. Salamat po. Ayan. Meron pa po bang gustong mag-share? Ayan, ayun sa likod. Si sister. Ayun na yun. Ayun po yung mic, sister. Good morning, everyone. Good morning, Father. Ako ang regular listener ni Sister Angelique and Father Kevin. My favorite, Father Kevin. Ano name po ninyo? Betramo. Kayo po si Kapanali Betramos. Palagi nagme-message. Totoo lang, lagi ako nagpo-postpone. Kasi ngayon nga naligaw kami, Father. Okay na, dyan na po. From Las Piñas po ako. Ay, talaga po. Oo. Kayo po yung po. Pinagdadasal po niya, malipat po ako sa parokya nila. Kulang po sa dasal. Daniel po, sana, aking Okay, good morning, everyone. Yung share ko, last July po, birthday ko, no? Kaya ako, sabi ko, hindi pwedeng ako pupunta dito, si Father Kevin. Sabi ko, ano lang yung ang akin, Father, yung perfect time, yung lagi kong dinadasal sa lagi kasi maraming temptation talaga, Father. Lagi habang nagsiserve ka talaga, may temptation eh. BEC secretary ako, tapos Maxi, collector, sa chapel namin ako, habang habang nagsiserve ka, marami kang ginagawa sa Paris. Andyan temptation, minsan umiyak na lang ako. Nagdadasal na lang ako na, Lord, ikaw na bahala. Huwag mo akong pababayaan. Lagi ko sinasabi yun na huwag akong pababayaan. Basta yung faith ko sa Kanya, yung pagpapanood ko kay Sis Angelique, Father Kelvin, napakalaking tulong sa akin, sa aking pagsiserve. Kasi lagi kong inaano yung mga reflection ni Father Kevin, Father Badong. Regular yan. Hindi kompleto yung araw ko pag hindi ako nakikinig sa kanila. Yung na-inspire ba ako kay Father Kevin, lahat kay Father Badong, Joel, lahat ng mga barangay. Yun lang yung aking masabi, yung faith lang talaga. Lagi ko sinasabi, Lord, in your time, in perfect time, alam ko lahat ng mga hinihiling ko sa'yo. Ipagkakaloob mo. Basta hindi ako bibitaw sa'yo, magseserve ako habang ako'y, kahit matanda na ako, pwede eh. Ayun, magseserve ako habang nabubuhay ako. Andyan ako, mga anak ko, isi-share ko. Salamat, yung aking pagsosod, nagre-rip ako ngayon. Mga anak ko sa chapel, dahil simbahan namin. Bago pa lang, Father, 5 months,
Andyan na yung mga anak ko. President ng youth. Tapos Cosby. Salamat. Lahat ng mga anak ko, nadadala ko sa ano. Ano yun eh, yung gift ni Lord sa akin yun. Yun lang po. Thank you. Ayan, maraming salamat po, sister. Last one po na mag-share. Ayan, Sister. Sabihin niyo po yung pangalan ninyo, baka po nakikita ko kayo sa live stream para alam ko po yung mga mukha. Sister Evelyn ng Parish of Divine Mercy sa Sikatuna. Sister, dito po tayo Dito po kayo. Huwag po kayong mahiya. Father, Yan, yes po. kasi maganda ang mga ano mo, mga sharing mo sa amin. Pero ito lang ang masasabi ko. Ang pagsubok ay bahagi ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Ang plano ng Panginoon sa akin ay ganito. I was born out of wedlock. Nanay ko katulong, tatay ko amo. Naghiwalay sila at 7 years old ako. Pero araw-araw ako nagsisimba na noon. Lalo na binanggit mo si Saint Maria Gorete. Ano ko na yan? Yan ang nag-guide sa akin. Kaya hanggang ngayon, I'm still single and then chaste, walang relasyon kaninong lalaki sa buhay. Hindi lang ako nagmadre kasi nag-alaga na ako ng tatay kong matanda na. Ito ang ano ko, Father, ang pagsubok. Tuwing may pagsubok, nagpapasalamat ako sa Diyos. Lord, ito ang pinadala mo sa akin. Binigyan mo ako ng talino at kakayahan. Tulungan mo ako kung paano ko gamitin para magampanan ko ang iyong pagsubok sa buhay. At ma-share ko rin sa iba kung paano ko tinutugunan ang pagsubok mo. Iyon lang, Father. Maraming salamat po. Pagkatapos po sinabi niya, no, yung prayer is, hindi lang yung salamat sa pagsubok, kundi sinabi niya na, Lord, tulungan niyo rin akong i-share sa ibang tao paano ko nalagpasan ang pagsubok. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-share. Ngayon po ay dadako na tayo. Yan sa, feeling ko inaabangan nilang lahat to eh. Nakita na nila, Ayan, nandito si Father Kevin. Si Father Kevin ang bubunot. Ngayon, magkakaroon po tayo sa ating raffle. Meron po tayong 3 winners of aficionado. Meron pala tayong dito, background dancer. Kasi ino mo, dati na pa siya yung mascot eh. Pwede naman mag-mascot. Okay, Fads, kuha po kayo ng unang winner ng ating aficionado. Sino kayang maswerte ito? Ayan, congratulations, Sister Annalisa Villas. Ayan, congratulations po. Pads, para sa ating pangalawang winner ng aficionado. Gusto mo ba, Pads? Okay, for second winner, congratulations, Sister Evelyn Tunog Banwa. Pads, para sa last na mananalo po ng aficionado. Ayan, last but not the least, congratulations, Sister Teresa Sison. Ayan, punta po kayo dito sa harap po para po sa pagbibigay ng prizes and for picture taking. Ayan, congratulations po. Picture po tayo. Congratulations po! Ayan, Pads. Maraming salamat po. Gusto mo, Pads, ka mabubunot? Sige po. Ayan, dadako tayo sa mananalo ng 10 winners of grocery. So, Father, unahan mo na kung sino po. Nabuhayan sila, Pads. Congratulations, kapanalig Cynthia Bada. Second Pads, second winner. Next, second winner. Congratulations, Sister Ruby Ramos.
For the third winner, congratulations, Sister. Fe Olba. Yan. Okay, for fourth winner, congratulations. Parang suki ito. Brother Edgar Santiago. For our fifth winner, congratulations, Kapanalig Josa Sayaman. For our sixth winner, congratulations, Kapanalig Alejandro Alcantara. And for our seventh winner, congratulations, Kapanalig Jolita Galo. For our eighth winner, congratulations, Kapanalig Jean Co. For our ninth winner, congratulations, Sister Amor Mantele. And for last but not the least, congratulations, Kapanalig Grisalia de Villeres. Ayan, lahat po ng nanalo po ng groceries po. Punta po kayo dito sa harap para po sa ating picture taking and claiming ng inyong prize. Ayan. Ayan na ang pag-grocery. 5 po muna, 5 lang po muna. 1, 2, isa pa po. Sino pa isa? Okay. Wait lang po, 5 muna. Okay. Okay, for picture taking, dun po tayo sa gitna para po may bigay. 5 persons lang po muna. Sakto po, kasi po. Isa pa po, isa pa. Okay. Patanggal po ng phone. 2 and 5. Okay, picture taking. Ayan, congratulations for the second batch. 5 po, yung 5 po ulit. Ayan, yung 5 po, punta na po dito po. Okay po, next po. Next 5 po, dito po sa harap po. Ayan, congratulations po. Palagi. Ayan, congratulations po. Okay, Pat. Maraming salamat po. Congratulations po sa inyong lahat. Ayan po, maaari nyo na pong kunin ang inyong mga prizes. Thank you, Father Kevin, para po sa pagkuha ng mga prizes. And dadakoy na tayo. Siyempre, magte-thank you po tayo sa ating mga Kapanalig Day benefactors. Sister Jessa, unahan mo na. Yes. Maraming salamat po, Kapanalig Bernardita Enriquez, Josephine Nasaire, Maria Isabel Yulatik, Adona Frias. Maraming salamat, Kapanalig Agnes Yapno, Alicia Alviar, Amor Mantele, Andrea Tadeo, Angelina Gutierrez, Anita Naval, Bobin Panganiban, Celia Formiliesa, Clara R. Tindogan. Maraming salamat, Kapanalig Constancia Fajardo, Consuelo Tiongson, Corazon Ramos, Corazon Racelis, Corazon Di Mayuga, Cynthia Villas, Danilo Duya, Digna Mauro, Avelino de los Santos, Baby Nelly Imanalo, at kay Kapanalig Beata Eugenia Villena. Ayan, maraming salamat din kay Kapanalig Josa Sayaman, Edarlina Dumlao, Edelberto A. Torres, Edita D.C. Reyes, Efren Santos, Aileen Miranda, Eldefonso Mejia, Elizabeth Santos, Elaine Confun, Elmer Musqueda, Emelita Mendoza,
Emer de Luna, Heriberto Nicanor, Erlinda Mangyat, Erlinda Verata, Erliza Miranda, Erodin Ramos, Esperanza San Juan, Evangeline Tan, Evangeline Cardenas, Evelina Grafil, Evelyn Ruiz, Evelyn Rito at kay Kapanalig Ferio. Maraming salamat Kapanalig Florentina Innocent, Florida Morada, Francis Angeles, Francis Moso, Geraldine Rosario, Hilda Abar, Gina Albano, Gloria Reyes, Grace V. Malig, Henry Rejano, Hilaria Partosa, Ildefonso Q. Mercado, Janina Rabara, Janilyn de la Cruz, Joel Ditan, Jose Mauro, Josefina Alarva, Josefina F. Menchate, Josefina Halili, Josel Tito Ribio, Josephine Panganiban, kay Kapanalig Leo Modesto Reyes, Asuncion S. Maningas at kay Kapanalig Avelina Pascual. Ayan, thank you din kay Kapanalig Leticia Perez, Liberty Rubin, Lilia Mercene, Lilia Peco, Lirio Ikban, Lizelle Ann Cauyonan, Lolita Messina Calapano, Lorena Valerio, Lucia Hilario, Luz Rulog, Manuel Mogato, Margarita Padama, Maria Luz Salas, Maria Luz Salvador, Maria Rosario Alovera, Marilu Reyla, Marty Ibanez, Melba Pascual, Mercedes Nicolas, Mercedita Nolido, Milagros Mendoza, Maria Eileen Kibuyen, Maria Ledesma Israel at kay Kapanalig Maria Lourdes Rivera. Maraming salamat Kapanalig Nancy Encontro, Nancita Costello, Nomi Ragandap, Nora Pangan, Norma Cabrobias, Normita Vergara, Odessa Ilescas, Ofelia Maclat, Ofelia M. Tomenden, Paulina Andal, Pelagia Lucas, Priscilla Labagis, Rafael Malibiran, Raquel A. Mariano, Regino Navidad Jr., Remedios Zapanta, Richard Camaro, maraming salamat Kapanalig Grisalina Ansiro, Ronnie Isada, Rosa Davis, Yolanda Villas, Vivian A. Campos, Cesaria Takokong Family, Alfredo V. Quiniones. Ayan, maraming salamat din kay Kapanalig Rosabel Cruz, Rowena Lynn Nakpil, Salfa Fanzo, Shirley Garces, Simeona Lagrio, Teresita Gutierrez, Teresita Rodriguez, Valeria Daus, Victoria Pagsibigan, Vilma Galiano, Virginia Pelongo, Melba Enabel Pascual, Maria Rubina Maglanque, Yolanda Meneses, Carmencita Tongco, Dorothy Tongco, Maria Norma Hernandez, Maria Socorro Campaña, Maria Teresa Rodriguez, Maria Socorro Tejares, Maria Teresa Chica, Marie Juliet Cuenca, Engineer Francis de Guzman, Violeta de Guzman at kay Kapanalig Presentacion Campos. At yan ang ating mga benefactor ngayong buwan ng Hulyo. Ayan, maraming salamat mga Kapanalig. Meron po tayong announcement. Ayan, sa mga Kapanalig po natin na nakatutok online, Sky Cable Channel, YouTube at Facebook page. Yan, Kapanalig, abangan nyo mamaya ang ating Kapanalig Hour program via on air. Sky Cable Channel 211 at Facebook page DZRV 846 at Kapanalig Community kasama si Brother Coy Lopez at Sister Camille Moncal de la Cruz 3 to 4 p.m. Ayan, Sister Jessa, may invitation ka pa ba? Ayan, sa atin po mga Kapanalig na nais pong magbigay ng kanilang pledge of support ay maaari po kayong magpadala sa atin pong mga bank account. Ang accounting po natin ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Para sa ating Metro Bank account number 076-3076-270210. Ayan, at para naman sa ating BDO account 001-63001-1876. At para naman sa ating BPI account number 0213-325191. At para naman sa ating PNB account 105-910-013-091.
At para naman sa ating Union Bank account number 004-8001-9393. Ayan, at para po sa mga kabanalig na nais magkaroon ng freebies na Ictus ring, maaari po kayong mag-pledge ng 1,500 para makakuha ng Ictus ring na silver, and meron din po tayong Ictus ring na bronze pag nag-pledge po kayo ng 1,200. Ayan mga kapanalig, maaari niyo pong kontakin ang inyong kapanalig coordinator sa 0998-588-3660 at sa numerong 0917-621-1902. Pwede rin po kayong tumawag sa local na 128-116-119-125 124-140 and 141. Yan, dial nyo lang po ang 8925-7931-239. Ayan, para sa mga kabanalig po na nais magpa-pledge or magpa-pick up pledge, yan, meron po tayong pledge on wheels. Sister Jessa, ano ba ang ating schedule? Ayan, tuwing Tuesday po, nariyan po ang Veritas sa Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay at San Mateo. Ayan, sa ating Wednesday schedule, meron po tayong Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. At tuwing Thursday po, nariyan po ang Veritas sa Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. At sa Friday po, Friday schedule, meron po tayong Quezon City South at Caloocan South. At tuwing Saturday po, nariyan ang Veritas sa Bulacan, Navotas, Malabon at Valenzuela. And every Sunday, meron po tayong Quezon City North, Caloocan North, Novaliches, and San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, tumawag lamang o mag-text sa inyong kapanalig coordinator upang kayo ay aming may schedule at personal na mapuntahan sa inyong mga tahanan. Pledge on Wheels, your pledge goes a long way. Ayan, ang ating official GCash account po para sa kapanalig ay 0998-588-3660 at ito po ay nakapangalan kay Miss Apple Ann Estrella. So, Sister Jessa, meron pa akong isang announcement. Makikinig kaya sila? Ayan mga kapanalig, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na this is my last kapanalig day. No explanation po. So ako po ay mamamahinga muna. Mamamahinga. Hindi po. So I need to take care na sa baby ko po. So mag-aaral na yung baby ko. So this is my last, and thank you po sa pag-attend ngayong araw na ito. Ayan mga kapanalig, maraming salamat po sa pagpunta dito sa Veritas Chapel at sa mga kapanalig natin na nanonood live po sa DZRV 846. At sa ating pong kapanalig community. Ayan, sa Sky Cable Channel din, maraming salamat po. Ako po, gusto ko rin po palang mag-thank you sa ating mga kapanalig coordinator. Ayan, unahan ko na maraming salamat sa ating head supervisor, Miss Apple Ann Estrella. Ayan, maraming salamat din po kay Brother Lloyd, Brother Edison, Brother Reniel, and Brother AJ. Siyempre, maraming salamat din, Miss Chesha. Siyempre, maraming salamat din sa Miss Erica. Ayan, gusto ko lang din pasalamatan ng ating SOCMED Department and ating tech. Yan, kay si Kuya Enteng and si Brother Brian ng SOCMED Department. Maraming salamat po mga kapanalig. Ako po ang inyong lingkod, Erica Cabiles. At ako naman po ang inyong certified kapanalig Jessa Abrigo. Na nagsasabing, sumainyo ang katotohanan.